Naglandfall na ang mata ng Bagyong Marce sa Santa Ana, Cagayan kaninang alas 3:40 ng hapon. Ayon sa Pag-asa, simula ngayong hapon hanggang bukas ng umaga ay babaybayin ng Bagyong Marce ang ilang bahagi ng Northern Luzon. Para sa iba pang detalye, narito si Chris Perez, ang Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Magandang hapon, narito ang latest update natin hinggil nga sa typhoon na si Marce. So para po sa kalaman ng lahat, kanina alas 3:40 ng hapon, ang mata ng bagyong si Marce ay naglandfall na dito sa may bandang Santa Ana, Cagayan. At sa mga oras na ito, patuloy binabaybay yung karagatan dito nga sa may bandang hilagang bahagi ng Cagayan. At taglay pa rin ang lakas ng hangin na umabot hanggang 175 km per hour malapit sa gitna nito. At yung pagbugso ng hangin, aabot naman hanggang 240 km per hour. Kumikilos naman ito sa direksyong westward sa bilis na 10 km per hour. So nanatili pa rin po itong banta sa nakararaming bahagi ng Northern Luzon area sa mga oras na ito. Now, tingnan po natin yung forecast track ng bagyong si Marce. So makikita nga po natin kanina, nabanggit natin na naglandfall sa may bandang Santa Ana, Cagayan. At simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw ay babaybayin nito ang ilang bahagi ng Northern Luzon area. Posible naman na sa darating ng alas 2 ng hapon bukas ay halos malapit na ito sa northwestern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible naman sa Biyernes ng gabi ay tuloy na itong lalabas nga ng ating Area of Responsibility. So, inaasahan pa rin natin posibleng ma-maintain yung typhoon category, but we're not ruling out the possibility na baka bahagya pa itong lumakas, kaya't patuloy pong tutukan ang 3-hourly update ng Pag-asa hinggil nga sa bagyong si Marce. So, in terms of warning signal number naman na nakataas sa ilang bahagi ng ating bansa, ang gabay po natin yung mga color dito sa mapa, makikita natin na yung mga areas ng northern portion ng Cagayan, kasama nga po ang Babuyan Island, northern portion ng Apayao at ng Ilocos Norte ay mayroong wind signal number 4 pa rin po. Yan po yung mga areas na naka-highlight ng red sa ating mapa. Samantala, yung mga areas na naka-highlight ng orange, tropical cyclone wind signal number 3 naman ang nakataas. Ito nga yung mga lugar ng Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao at ng Ilocos Norte, itong northern portion ng Abra, northern portion ng Ilocos Sur. Samantala, warning signal number 2 naman dito, or wind signal number 2 naman sa mga areas na naka-highlight ng dilaw. Northern at central portion ng Isabela, natitirang bahagi ng Abra, natitirang bahagi ng Kalinga, ang buong Mountain Province, yung northern portion ng Ifugao, northern portion ng Benguet, natitirang bahagi naman ng Ilocos Sur at itong northern portion ng La Union. Warning signal number 1 naman po, nakataas pa rin sa mga lugar na naka-highlight ng light blue. Ito nga yung Pangasinan, La Union, or natitirang bahagi ng La Union, natitirang bahagi ng Ifugao, natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, itong northern at saka central portion ng Aurora, yung northern portion ng Nueva Ecija, at itong northern portion ng Zambales. Para po sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga munisipalidad na nakapaloob dito sa mga bahaging may mga warning signal, maaari nyo rin pong makita yung ating Tropical Cyclone Bulletin sa ating website. May download nyo po yung file in PDF format at makikita nyo po yung mga areas na nakapaloob dito nga, for example, sa northern portion ng Zambales. So ano nga ba inaasahan natin sa mga lugar na may warning signal? Sa lugar na may warning signal number 4, 3, and 2, inaasahan po natin yung masungit na panahon. Pag sinabi nating masungit na panahon, may dala itong malalakas na hangin at pwede itong makapagpatumba ng napakaraming uri ng halaman, mga bahay, lalong-lalo na yung gawa sa mga light materials, pwede rin makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, bukod pa sa epekto nito sa mga pag-alon sa mga coastal areas ng mga nabanggit na lugar. Samantala sa lugar na may warning signal number 1 naman, asahan po natin yung pabugso-bugso na hangin. Ngayon, dahil sa bagyong si Marce, may mga lugar din outside the warning signals ang pwedeng makaranas ng paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Sa araw na ito, pagbugso ng hangin sa Zambales, Bataan at sa Pulilo Island.